Simulan nyo nang magtakip ng ilong dahil ngayong gabi may sisingaw na baho. Lahat ng kasama kong mag-show sa Taiwan noong 2018, kumantot. Snitch! Yo! Ako si Zaki at eto na naman ang panibagong episode ng Zaki Reacts. Maraming salamat sa mga nanonood ng live ngayon at sa mga makakapanood pa nito sa replay at sa edited version. Papanoorin natin ngayon Shernan versus Pistolero. Kung hindi pa kayo nakasub, mag-sub kayo. Ano kayang nila concept sa laban na to? Si Shernan parang naka-homeless siya na costume. Si Pistol parang normal lang. Ano kaya? Mayaman, mahirap? O namamalimos tapos empleyado? At ano kaya to? Nanalo ko ito, Shernan! Piliin mo una! Si Pistolero, tig-2 minuto dapat. Pakinggan natin unang banat, ahon 15 day 1. Pistolero. Sa mga ganyang pakulo, putang ina dyan ako galit. Ang kulit ng costume, 2 yung puwet. Kala mo maangas ka niyan, ungas ka? Hindi pa pumuputok yung pistol, butas-butas na! Tangina, piling mo, ang galing mo. Kaya ka lang nagtaong grasa para takpan yung batik mo, bulbul. Everybody say, moo! Moo! Siya si Shernan. Ano yung muna yun? Baka? Sika. Ang pagiging veterano, nakatatak na sa kanyang balat. Batikang freestyler ng Muntinlupa sa sobrang husay mag-on the spot. Batikan on the spots, yun ba? O bumubuo ko sa isip ko sa sariling Sa kanyang balat. Batikang freestyler ng Muntinlupa sa sobrang husay mag-on the spot. Huwag muna kayong matawa. Tangina, obvious ba? Intro pa lang, nagmamarka na. Pero may tanong lang ako sa'yo. Mr. Number 2. Sabi ni Sinyo, mukha ka daw baka. Anong masasabi mo? Hindi, joke lang. Alam namin na... Anong masasabi mo? Yung pala yung yung sinasabi niya kaninang moo. Parang bago sa pandinig ko na inaasar na baka si Shernan. Dahil ba black and white? Di ba may mga baka na black and white? Di ka masyadong tao. Kahit di ka na magsabi. Na-appreciate namin yung mga pilit mong pakikisama sa amin. Nakikifood trip ka kahit hindi mo trip yung nakahain. Pinipilit makarami. Tinitiis yung wonton mami kahit cravings mo dayami. Pero pansin nyo ba, buhat nang nagkabitilaygo siya, yung mga post niya punong-puno ng kadramahan, ulul, hindi ganun kalalayan, di ka dadalhin yan sa kamatayan. May paiyak-iyak pang nalalaman para yung mga fans niya siya'y kaawaan. Putang inang baka to, pati sarili ginagatasan. Diba? Kasi sa sobrang focus niya daw, kaya niyang magjakul kahit marami siyang pinagdadaanan. At sa sobrang dami niya namang pinagdadaanan, nakalimutan niya ng punasan. Para intro pa lang ni Pistol, halatang medyo pigil. Kumpara sa mga ibang performance ni Pistolero sa ibang material ni Pistol, para sa akin medyo light. Hindi talaga siya yung Pistol na gusto kang patayin. Lumaki siyang galit sa magulang. Sinabi niya yan mula pa pagkabata. Nagsimula yon 5 years old nung nanganak yung aso nilang alaga. May humirit ng batik, binuwat siya ng lasing niyang tatay mula sa kama. Ipamimigay ka na sana, nagsalita ka lang ng papa. Kaya nga kung ano-ano ng pagre-rebelde ginagawa nito dito, di ba? Ultimo yung liga na dadamay na sa kabaduyan mo ng sobra. Matabang nag-costume ng bestida, tas ang pangalan daw Fiona. Fiona, dapat Dalmay. Maganda at mabait. Masunurin tsaka sweet. Panganay sa 101 na magkakapatid. Dalmatian nata tinutukoy niya, di ba? 101. Panganay sa 101 na magkakapatid.
Nay sa 101 na magkakapatid. Tanginan to, sobrang itim daw ng pagkatao niya, pinapaputi na siya ng Diyos. Pakyo, dinidesignan ka lang. Dinisignan ng Diyos, eh, no? Lagyan natin ng konting ano dito. Sprinkle ng whites. Parang ganun yung pinipoto ni Pistolero, eh. Lagyan natin ng konting, ano, Assuming ka glitters. Pinapaalala niya lang yung mga atraso sa mga napamunuan mo na kampo. Kaya kung nagtatanong ka kung bakit pinagmukha ka niyang aso para isampal sa pagmumukha mong wala kang karapatang magpakaamo. Asong-aso o galit asal, walang pagkakaiba, walang pakialam sa tao sa paligid. Importante lang sa'yo, makakain ka. Bumaho at kumalat man yung bahay, di bali na. Di lang naman siya yung kahiya-hiya, pati yung ibang nakatira, nandyan sila, laging handang ligpitin yung mga tinainyaki ng ina. Laban niya kay Sinyo, pinili niyang estilo, kalkala ng buhay, siraan ng pamilya. Yan yung galawan niyang balahura. Kung sa bagay, di naman bago sa isang aso ang pangangalkal ng basura. Nagpatupad ng rule na bawal mandamay, pero ginagawa mo din, nak ng puta si Bantay, kumain na naman ng suka. Nung kalaban mo si Akata, tahol ka ng tahol. May tangkapang kakanain. Pero nung napadpad sa lugar mo, di mo rin pala kakagatin. Ano na? Kala ko ba ma-pride? Yung pakikipagbati mo yata, ala. Nakita ko sa internet yun, eh. Sa Facebook na si Shernan at Akata nga ay nagkita ata somewhere, hindi ko alam anong event yun, eh. Basta okay na sila. Pero dati, di ba, malala yung ano nila, alitan nila dahil si Akata ay nandamay ng anak. Ewan ko kung anong sinabi ni Akata, bakit ganun kagalit si Shernan. Tanganin. Hindi na kasi mabenta, kaya napilitang patawarin. Alam mo kasing puno yung plato niya ngayon at may respeto ka na pwede mong kuhain. Ganyan talaga yung mga aso nakatanghod sa harap ng kumakain. Tangina, kaibigan, sinadya kong kantiin ka. Alam mo ba kung bakit? Wala lang, masyado ka kasing cute pag nagagalit. Alam kong rebat ka na at nagiinit na din ang iyong anit. Basta lagi mong tatandaan, pag di ka tumahol, hindi counted. Ow! Para sa akin, sakto lang yung round ni Pistol. Gaya nga ng sabi niya, parang hindi talaga todo. For the sake of makakompleto lang yung performance, 3 out of 10. Di naman. 3 out of 10 ba tong round ni Pistol? Si Shernan nata yung tumahol, pero di nakita sa camera. Sinasabihan akong aso? Naiinggit ka ba, brother? O sige, mamaya, hati tayo sa diaper. Ano naman kung nakipag-ayos ako kay Akata? Nagmamatured na kasi ako. Content lang yun para kumita ako. Tanga. Kaumiling! Ang inan to. Nakikita mo ba itsura mo sa itsura ko? Anong klase kang tao? Sira na nga buhay ko, sinisiraan mo pa ako? Fuck you. Alam mo kung bakit pinag-rematch tayo ni Enigma? Kasi gusto niya tayo pag-awayin. Ikaw naman, game agad. Suntukan na lang kaya, wag na tayo mag-battle. Alam ko, lahat kayo, naghihintay ng chismis sa laban na to, mga gago. Simulan nyo nang magtakip ng ilong dahil ngayong gabi may sisingaw na baho. Lahat ng kasama kong mag-show sa Taiwan noong 2018, kumantot. Snitch! Parang sinabi na ni Shernan to nung battle niya ata kay Sinyo, di ba? Nung ganyan, kumantot, mga owner ng brand. Kumantot yan nung gantong date. Mahirap malaman ni Shernan pag kumantot ka. Dapat di ka antot. Abstain from
doing bad things in front of Tito Shernan. Battle to, manahimik ka dyan. Buti pa ako, hindi ko makakantot. Mabait lang. Meron akong halo sa ulo. Yan. Pero kay Lip Cram, kasi kasama si Camille. Todo iwas pa tong si Gago, pero siya mismo ang nagplano paano kung di mahuhuli ni Camille. Trip niya yung kababayan natin doon. Kaso ayaw sa kanya, pero pinilit ni Buddy. Walang nagawa yung OFW ng tutukan ng pistol parang eksena sa Saudi. Before pandemic, nag-outing ang 3GS. Nag-basketball kami. Ang inan to, piling Lebron. Pagtira ni Kairam, biglang nag-box out, oh. Hinarangan yung lechon. Dikit pa naman yung laban. Tas bigla tong nagkalat. Crunch time, hayop, inuna yung balat. Crunch time, inuna yung balat. Di ba yung balat crunchy? Sa 3GS, si Pistol ang una kong nakilala. TM Republica Battle, way back 2012, una naming tagpo. Madaling nagkapalagayan ng loob. Napunta na to sa amin kahit malayo ang tundo. Unang punta nito sa bahay, nahihiya pa. Pag inaalok ng pagkain, kunyari, walang naririnig. Paglipas Pag inaalok ng pagkain, kunyari walang naririnig. Ano na talaga ng mga Pinoy yon? Kain tayo. Sige, busog pa ako. Kahit sa totoo lang, gutom na talaga yun. Ganun yung mga Pilipino, no? Ma-pride. Tapos kunyari, tara kain tayo. Kunyari hindi nakatingin sa pagkain. Kunyari hindi titingin, no? ng ilang buwan, tang-ina ka, nauuna ka pang magbukas ng rep. Andiyan po ba si Shernan? Ay, lumabas saglit, may binili. Ay, sige po, dun muna ako sa kwarto niya. Ang lambing ng usapan niyo ng mama ko, ah. Kayo ba? Tinuring kitang kapatid. Pero sa mama ko, meron ka palang pagnanasa. Kaya pala pag nasa bahay tayo, ang dami mong utos. Para kang si Papa. Kaya pala pag magkukwentuhan tayo tungkol sa babae, lagi mong sinasabi, hoy, hindi yan totoo. Tapos maririnig ko na lang si Mama magdadabog ng pinto. Ilang taon mo rin tinago sa akin yung relasyon nyo ni Mama. Masyado kang hayop. Kaya pala yung bunso naming kapatid, ang itim ng batok. Kaya para makagante, pumunta rin ako sa inyo nang di mo nalalaman. Hindi mo alam yung mama mo, palihim kong nililigawan. Kaya na nagligawan na sila ng nanay, no? Oo, naging kami. At ako ang tatay ng pinagbubuntis niya. Pag nagsama na kami, ako na ngayon tatay mo, puking ina mo, sisinturunin kita. Bawal ka nang pumunta ng Muntinlupa para makipagkita kay mama. Subukan mo kung suwayin, be-baseball bating kita sa baga. Pero break na sila ni mama. Break na rin kami ng mama mo. Medyo magulo kasi yung sitwasyon kasi siloso papa mo. Magpersonalan tayo ngayon. Yung papa mo pilay. Yung papa ko patay na. At hindi yung dahilan para magkaayos si Bongbong at Sara. Parang yun nga. Dun sa material ni Shernan kumpara sa bao niya nung kay Sinyo. Talaga rapper na pangbakbakan si Shernan dun eh. Dito parang burara lang yung angle eh. Malapit kayo ni mama. Si Papa. Hindi ko trip yung angle na yun. Parang yun nga, parang trip-trip lang. Friendly battle talaga kasi tangina, hindi mo naman para magtodohan kayo. Sa pagkakalam ko, 2 weeks prep lang sila. Ngayong gabi, sinusumpa ko, wala tong halong bola. Sino mang mag-react sa rounds ni Pistolero, mamamatayan ng lola. Pati lolo. Sinusumpa ko yan. Nagdidilang anghel pa naman ako. Ngayong gabi, malalaman natin kung gaano kayo kabuti na apo sa inyo. So, ano yung costume? Anong point ng costume ni Shernan? In-expect ko kasi parang may topic. Parang wala. Parang nag-trip lang siya. Trip niya lang mag-homeless outfit. Round 1. Para sa inyo, kanino yung round 1? Laban namin ni 30, hindi ko alam kung kailan lalabas. Alam ko, sinisave ni Arik yung mga best battles for
save the best. Pinapatakam muna yung mga feeling, ano pa mga Ruffian, St. Ice, di pa lumalabas. Alam ko isa yun sa magaganda. Harlem versus Katana, di pa lumalabas. So, marami pang magagandang battle. Prince Earl, 23. Nag-costume daw si Shernan ng taong grasa. Kasi pag ang taong grasa pinagsasabihan, parang walang epekto lang. Sinabi ba talaga ni Shernan yun sa reaction video niya? Kaya siya ng pulube or taong grasa kasi taong grasa at pulube ay kumbaga no fucks given sila sa opinion or sasabihin ng ibang tao. Pwede. Round 2, pistol. Nung nag-basketball daw kami, binabox out ko, lechon. Kingina mo, ikaw nga, dinidribble mo, hamon. Suntukan daw kami. Sabi ng bobo, suntukan tayo. Tige, taktan mo ko. Di ba? Walang kwenta mag-joke di ba? Wala ka bang ideya kung gaano ka ka-corny, par? Alam mo kung ano yung pinaka nakakatawan joke mo? Tumakbo kang konsehal, putang ina mo. Pinakamagandang joke mo, tumakbo kang konsehal. Ang tagal ko naging trauma nito, pare. Ultimo kapamilya niya, walang alam na magpapile siya ng candidacy para sa posisyon makiagaw. Basta isang umaga, umalis na lang daw siya para sa Comelec dumalaw. Hindi mo alam kung impulsive o sadyang yung pag-iisip niya mababaw. Basta gumising na lang siya isang araw, parang gusto niya na magnakaw. Yung inan to? Ngayon, pag tumakbo kang konsehal or anything sa politics, parang ang tingin agad sa'yo, intention mo magnakaw, no? Ang mga politiko sa Pilipinas ay diretsyo ng tinitignan bilang magnanakaw, no? Ibig sabihin, ang lubhana ng estado ng Pilipinas. Ang alam lang namin, nagpapagawa siya ng bahay. Wala siyang binitawang ibang salita. Pukin ang ina mo, kinapos ka lang ng bakal, magkokonsihal ka bigla. Kinapos ka ng kinapos ka ng pangyero. Kulang ako sa yero, pre, takbo ako konsehal. Halata ang puta. Sinamahan pa namin yan, mga kampanya. Umikot-ikot kami sa streets. Kaso halos lumubog ako sa kinatatayuan ko nung marinig ko na yung speech. Mga kadistrito ko, tandaan nyo, kaligtasan nyo lang ang aking hangarin. Kaya bilang unang proyekto, ipapaayos ko agad yung bahay namin. Papalagyan ko ng magandang pintura para may makita kayong magandang tanawin. Magdadagdag ako ng 2 palapag para mabilis kong makita ang katiwalian sa lugar natin. Magtulungan tayo, Muntinlupa, sabay-sabay niyo ako pagyamanin. Inang-inan to. Sabay-sabay niyo ako pagyamanin. Magtulungan tayo, Muntinlupa, sabay-sabay niyo ako pagyamanin. Sulat ko. Teka lang. Ayun. Ano na? Tanginan to kung yabangan niya kami ng mga million views sa mga accounts niyang verified. Tapos sa sariling lugar mo, boto mo 7.5. Tangina yung konsihal na nakapasok, yung pinakahuli, 97,500. Ganong kadikit yung laban. Isipin mo yun, konsihal ka na, kinapos ka lang ng 90,000. 7.5 lang bumoto kay Shernan. Wala kasi ako masyadong alam sa mga ganyan, konsehal, politika. Ano na, Mr. Most Viewed? Mukhang yung realidad, tinapik ka ng gusto. Ang sakit no, yung mga likers mo, hindi ka pala gusto. Yung anak na Muntinlupa, tanging nauwi ay luha, yung ambisyon naging abo. Huli na nung napagtanto na yung mga tao sa bilibid pare, bibilib sa'yo, ulul. Kasi gusto niya lang daw tumulong. O pagkatapos nun, papano? Madali na lang aralin ng lahat. Pag naabot mo yung panalo, hanggat may mapapasahan ng resume, go lang, ganyan ka na, kadesperado, galawang gipit, ina-applyan kahit di alam yung trabaho, putang ina. Putang ina! Hindi ba coincidence na nangyari yon nung nawala ka sa probinsyano, wala man lang basenyong nakapagtanto, bihira na rin siyang magka-guestings, yun ay alam nyong alam ko.
That means wala nang pumapasok na pera, di na rin ganun kalakas yung mga vlogs mo, wala ka ng movement, ang tanging option mo na lang ay tumakbo, bulbul. Wala ka ng Diba? wala ka ng movement, ang tanging option mo na lang ay tumakbo. Pulungan, di mo mamanage ng maayos, magkukonsehal ka pa. Pulungan, di mo ma-manage na maayos, magkokonsehal ka pa. Tangina, sinasalbahin na ni Pistol. Kumbaga, kinukupal ng friendly. Nangina mo, pulungan, di mo mamanage ng maayos, magkukonsehal ka pa. Totoo yung, totoo yung pagkasabi ni Pistol doon. Yung, pulungan, di mo masikaso na maayos, magkokonsehal ka ba? Galing sa puso ni Pistol yung sinabi niya na yun. Bawal daw manlamay sa liga niya. Bawal daw mandamay sa liga niya. Kaya nung may MCing nagsuot ng offensive na damit sa kalagitnaan ng battle, pinagubad niya at pinagbawalan. Ang tanging pinagtataka ko lamang, bakit hindi dinilit yung footage nung inilabas yung laban? That means pinahiya mo yung MC mo para lang ipakitang di mo tinotolerate yung ganyang galawan. Para sa ikakabango ng sarili mong pangalan, yung mga pinatuloy mo sa tahanan, sila din yung tinanggalan mo ng kalayaan. Ganda ng angle ni Pistol na yun na hindi mo inedit or kinat yung part na sinita mo yung MC sa pwede kasing yun eh. Kung ganon nga, pinagalitan mo, sinita mo, dapat or pwedeng hindi mo na sinama yung part na yun sa video or hindi mo na sinama sa upload, kinat mo na para hindi mapahiya yung MC. Kasi pahiya yun, magra-rounds ka, pinagalitan ka ni Sherman. Magbabars ka na, pinagalitan ka bigla. Ganda ng sumilip ni Pistolero ng angle. Diba? Tangina respeto yung pinaglalaban. Alin doon? Yung sa kalagitnaan ng battle, bigla ka magsasalita, magpapatawa, mande-distract, walang pakialam sa pinaghirapan ng iba. Hindi ka ba nagtataka kung bakit malapit nang lumipat sa kabila? Di na yun nakakabigla. Kasi yung taong dapat lumilikod sa kanila, gusto palagi nakagitna. Tangina, pulo FRBL Motos. Ilan lang yan sa mga puno na pinagkuwanan niya ng mga bungang pwedeng maluklok. At nung pinanik niya na yung puno mo, ilan lang yung napitas niya doon mula sa tuktok. Dahil hindi sa kadahilanang mas marami ang bubot, kundi mas maraming nabulok dahil karamihan sa mga bunga mo masama na yung loob. Ganda pa rin yung round ni Pistol. Kahit friendly battle, kumbaga nandun pa rin yung kakupalan, nandun pa rin yung medyo parang real talk. Tumakbo akong konsehal. Ang mission ko talaga mangurakot. Kasi masyado kang matakaw. Magpapayaman ako sa politika. Anong gusto mo? Si Marcos lang magnakaw? Gogo. Pinahiya ko daw yung Gusto mo si Marcos lang magnakaw? Kami rin! Panakaw rin, tangina. Hindi pwedeng sila lang. Ganun yung logic na ginagamit ni Shernan. Pero alam mong sarcasm lang yun. Pero siguro sa ibang tao, ito take nila as literal yun. Pero ito parang lang. Si Sarcasm. Marcos lang magnakaw? Pinahiya ko daw yung MC nung pulo. Ano bang iniiyak mo? Wala namang pinagkaiba yun sa mga sinasabi mo sa kalaban mo. Parehas lang tayo nagpapahiya. Tanga. Yo! Isa to sa bumoses na wala daw problema ang PSP at flip top. Gusto lang daw makatulong ng PSP. As if naman yung mga kinuha naghihirap. Example, Mot, Sixth Street, Sheyi, mga... Nabalik natin doon. Yung paano ini-introan ni Shernan. Yo! Isa to sa bumoses na wala daw problema ang PSP at flip top. Regarding dun sa walang problema ang PSP at flip top. Nung una, wala talagang problema kasi Ahon 13 yung sa Batangas. Nandun yung si Pibu, si Price Tag. Magkakasama yun sila eh. Parang sponsor yung si Pibus eh. Tapos okay naman talaga nung una. Tapos nung may PSP na, siguro mga katagalan,
meron na akong mga nakikita na, yun nga, may mga issue na, may mga tunay lang mananatili, may mga ganun na ako nakikita. Tangina, gago. Ano to? Tunay lang mananatili. Shit. Tanggal na ba ako? Hindi na ako tunay. Dahil lang lumaban ako doon, wala akong pera eh. Hindi na ako tunay agad. Gusto lang daw makatulong ng PSP. As if naman yung mga kinuha naghihirap. Example, Mot, Sixth Street, Sheyi, mga successful na sa buhay, literal mga pare. Gusto lang ba talaga makatulong yaw? O gusto lang pagyamanin yung illegal na gawain? Walang kinikita yung PSP? Woo! Ang bangis! Sa intro ng video, may pinopromote na sugal, negosyo, at merong party list. Mga tinanim na matchup ng flip-top ni Nanakaw. Mot versus Sixth Street, pinilit hanggang dulo. Obvious na Regarding sa walang kinikita yung PSP, may mga ilang video na wala talagang kinita eh. Laban namin ni Fukuda, may royalty ba ako natanggap doon? Wala ako natanggap na royalty sa laban namin ni Fukuda. Sa laban din namin ni Sak, demonetize din yung channel. Laban namin ni Yang Wan, lalo na wala talaga ako natanggap kasi na takedown nga, 'di ba? Tinake-down nga yung video. May natanggap lang ako na royalty nung laban namin ni Lance. Doon nakatanggap akong 26k na royalty. Tapos yung mga sumunod na battle ko, di na ako nakatanggap. ang tinawag na gasol, kaya may magaganap na luto habang kayo bulag-bulagan. Kasi nauuto nyo sa pera, napakatuso nyo. Porket alam nyo may problema sa utak si Mr. Longbam, inaabuso nyo. Inoperan ako doon ng 150k para lumaban. Pweh! Hoy, Mongoloid! Napakatuso mo. Kaya ayoko lumaban sa PSP, ayokong ibaba pagkatao ko. Grabe si Chef. Ng 150k para lumaban. Pweh! Hoy, Mongoloid! Napakatuso mo. Kaya ayoko lumaban sa PSP, ayokong ibaba pagkatao ko. Oh, tangina. Pero congrats siya, ah. Kinuha ka sa Batang Sa Quiapo. pulat ng mga PSP MC, mag-ingay sa mga mababa pagkatao. Pangalanan natin mga mababa pagkatao. Si Mot, mababa pagkatao niyan ni Mot. Sixth Street, M-Site, mababa pagkatao niyan. Marami mga mababa pagkatao diyan. Si Jonas, mababa pagkatao. Ang galing mo maging background, proud ako sa'yo. Ang ganda ng batuan ng mga linya, puta, ang galing mong tumayo. Alam mo, paborito kong eksena mo doon? Yung namatay ka, tapos pinauwi ka agad. Paano ba naman kasi pag sa taping, laging late, sa trabaho, tamad? Pistol here! Ang MC na magaling mamersonal. Masakit magsalita. Ang tanong, paano niya nga ba yun ginagawa? November 2022, nag-swimming kami sa resort ng bayaw niya sa Pansol at may di magandang nangyari. Yung pinsan niyang babae, ninakawan ng cellphone yung kasama ko at para hindi na lumala, sinoli na lang at humingi ng sorry. Sumunod na buwan, December 2022, ahon 3rd. Kay Shernan may date talaga, no? Detalyado. Ito, December 2022. Pag naglagay ka ng ganun sa line mo, parang totoo talaga to kasi may date eh. Kulang na lang lagyan ng oras eh. Sinabihan niya si Luxurian na nagnakaw ng cellphone nung nasa resort kami ng Batangas. Alam naming lahat na wala talagang ganung nangyari. Pero convincing dahil nga pistol here. Ganyan ang kanyang karakas. Siyempre, iiling yan. Para magmukha akong sinungaling. Alam niya kasi na totoo ang inside story pag sa kaibigan ng galing. Yung bayaw niya, yung may-ari ng resort, tisoy, mayabang, madalas hindi niya kasundo. Nung laban nila Nogorio, sinabihan niyang rapper na may skincare at gangster na konyo. Sa mga di nakakaalam, si Goryong Talas,
Hindi taga-subdivision. Hindi rin gangster. Nagkataon lang talaga kaya yung inis niya sa bayaw niya, ginamit niya sa kabatel. Mga nangyayari sa buhay niya, ina-apply sa battle sabay real talk. Ganyan siya katuso. Yung disappointment sa sarili, ina-apply sa battle para mailabas niya yung negative sa kanyang puso. Dekada na tayo magkaibigan niyaw. Kilalang kilala mo ko. Kilalang kilala kita. Ayoko sanang tanggapin tong laban na to dahil sa mga ilalabas ko, alam kong masasaktan ka. Siyempre, iiling ka. Magsasalita ka ng ganyan. Alam mo, sinasabi ko yung totoo. Huwag ka magpahalata, tangina mo. Ayoko dapat tanggapin tong laban na to dahil marami pa tayong problema sa grupo. Hindi natin napag-uusapan lahat kasi may kanya-kanya tayong trabaho. Nag-aaway na tayo sa chat kasi ayoko talaga ng laban na to. Pero grabe ang ego mo. Imbis pag-usapan ng personal, mas pinili mong ilabas sa battle para masabing ang galing ng estilo mo. In-upgrade mo lang yung ginawa ko kay Fonger, Rapido at Balakid. Alam mo sa sarili mo na yung estilo mo galing mismo sa akin. Ang problema lang, personal experience mo, ina-apply mo sa... Parang inassume ni Shernan, ilalabas ni Pistolero yung issue nila sa grupo, pero parang wala naman, parang kanon. Parang siguro naisip niya, matik yan. Idadamay ni Pistol yung mga issues sa 3GS. Lalagay ko na to sa linya ko. Pero hindi, wala pa akong masyadong nakitang 3GS issue sa lines or rounds ni Pistolero. Estilo mo galing mismo sa akin. Ang problema lang, personal experience mo, ina-apply mo sa enkwentro. Hindi ka masakit magsalita, bayaw. Magaling ka lang mag-imbento. Alam niyo ba kung gaano ako ka-genius? Gusto niya may konsepto yung battle namin. Sabi ko, ayoko. Sabi ni Mon, mababa pagkatao pero mataas TF. Matalino yung PSP. Nakita nila, kaka-pandemic lang. Walang pera mga MC. Eto, pera! sabi ni Cade for the win. Huwag ka na mag-react, Zaki. Mababa naman pagkatao mo. Sorry, mababa pagkatao. Ang kulit share na ng puto. Yoko'y baba pagkatao. Mga bababa pagkatao. Akala niya may pag-uusapan namin yung 3GS dito mismo. Ayan ang mga palpak mong liriko. Kasi kung di mo napapansin, ikaw na rin mismo yung naglaglag sa sarili mo. Bulbul! Pero kahit sinong hip-hop dito, hindi ko kontra sa usapan. Na walang tatalo kay Tito Shernan pagdating sa pormahan. Putang ina. Ikaw ang A$AP Rocky ng Pinas. Yung mga chick na papawat, Rocky ng Pinas. Ikaw ang A$AP Rocky ng Pinas. A$AP Rocky. Yung mga chick na papa, what's up? Mapa-varsity jacket man o hoodie, bagay sa tulad niya na heartthrob. Local clothing o imported o kahit simple lang na tank top. Walang hindi kayang bagayan yung sapatos niyang SpongeBob. Naalala ko parang may dati kasi, ewan ko si CJ ba yun? Parang pinagtitripan si Shernan na sa mga, yun nga, sa forma niya. Parang may ganun ako nakita dati, mga nantitrip kay Shernan sa forma niya eh. Tapos, yun nga yung sapatos na SpongeBob. Yung dilaw na parang pang basketball. Mag-ingay pa sa mga mababa pagkatao dyan, oh. Wag eh. Fanboy din yan ni Steph Curry. At isa lang ang aking tinitiyak. Lagi niyang dala yung color ng team saan man siya mapalipad. Yellow shirt, Warrior shorts, blue at yellows, binasak. Pero ang pinaka-highlight nun, yung masikip na Birkenstock. Ang inan to, Warriors yung pormahan, yung tsinelas pang Spartan. Kinengkoy ka ng buong hip-hop sa pagiging baduy ka nakilala. Yung titong nang bubugbog ng basher, biglang nawala yung pagkagangsta. Kasi yung mga troll, hindi niya kaya. Tong si Tito, nagdemanda. Yung bully nung binuli, nawala yung pagkaalpa. Ano na? Tangina, nagdemanda ka rin ng battle rapper nang madamay ka sa ibang liga. Masyado na yatang nagiging maarte nung binuli, nawala yung pagkaalpa. Ano na?
Tangina, nagdemanda ka rin ng battle rapper nang madamay ka sa ibang liga. Alam ko na to. Si Lanceta ata tinutukoy dito. Ewan ko, basta yun nga sa... Grabe rin kasi si Lance noon, puta. Share nun! Pinapatay mo si Lil Jon! May ganun si, diba? Sinabi si Lance. So... Siyempre, putang ina, sobrang upas ni Lance, diba? Para sabihin mo yun. Masyado na yata ang nagiging maarte itong tropa naming artista. Dati sumasagot lang sa battle pag nadadawit siya sa linya. Ngayon pag tito nyo tinira, pinangriribat sa pina. Ano na, nasa na yung mayaman? Hirap ka na bang gampanan? Hinahabol mo na yung kita sa kahit anong paraan? Dumadalang na ba yung entabladong pwedeng mapagtanghalan? Kaya naghahanap na lang ng ibang masasampahan. Ganun ba yon? Diba? Kasi eto yung MC nangihikayat ng mga bago dito na daanan yung tinahak niyang bagtas. Eto yung MC nangihikayat dito na gayahin yung tinahak niyang bagtas. Habulin yung liwanag at mabuhay ng paspas. Pero bumalik kang may bakas ng mapang sa katawan mo lumabas na siya ding nagpapatunay na niligaw ka na sa tinahak mong landas. Hindi ba? Dumudumi na yung mga palad, yan yung patunay na paggapang. Nanunumbat na nung ambag nung hindi na natatagayan. Nagtiniis niya daw mag-costume para sa flip-top. Yan ang minsan niyang niyabang. Ulul, wag mo kaming sumbatan sa bagay na ikaw lang ang nakinabang. Ang ina nito, bait-baitan, bigla, para yung pang-hate sa kanya tuluyan ng magkatuldok. Focus na daw sa healthy lifestyle at sa workout nagpakasubsob. Pansin nyo bang pumayat pero di lumiliit yung stomach ni Bugok? Mahirap na yan tunawin, masyado ka ng maraming nilunok. Friendly battle pero parang pigil talaga yung mga sinasabi ni Pistol eh. Pigil na pigil. Kaninong istorya yan, Yaw? Sa tita mo? In-apply sa akin ng puta. Pati forma ng tita mo, ha? Damay ako, ha? Kaninong storya yan, Yaw? Sa tita mo? Apply sa akin ng puta. Pati forma ng tita mo, ha? Damay ako, ha? Pati yung sama ng loob ng pinsan mo sa'yo, sa akin mo ina-apply, ha? Kainan to, desperado, puta. Sige na, plano na to. Sige na, plano na to. Aeroplano. Gago, ano yan? Spider-Man. Davao. Tondo. Unang papasok sa isip nyo, magulo, tama? Isang taon na nirahan ng pinsan ko doon. Siya mismo nagsabi kung gaano kayo kagaling makisama. Naglaro siya ng basketball sa Tondo. Nakatikim siya ng sahod kahit wala siyang binali. Pag may problema, napag-uusapan na agad na maayos habang yung kamay niya nakatali. Grab driver yung pinsan ko. Kinuha ng taga-Tondo yung motor niya, sila na daw maghahatid. Sobrang bait. Yung pinsan ko nasa ospital kahit wala namang sakit. Kahit kailan, wala siyang nakitang gulo sa Tondo. Kasi tinanggalan siya ng mata. Lahat ng yan, kinuwento sa akin ng pinsan ko nung nabubuhay pa siya. Sa kanya mismo galing. Alam nyo naman na ako ang may-ari ng pulo, tama? Naglagay ako ng rules sa pulo na bawal mandamay. Choice ko yun. Pwede kayong manood o hindi. Choice nyo yun. Ma'am Sim, choice. May kanya-kanya tayong choice. Kagaya ko, choice ko maging mababa pagkatao. Ano pa talaga sa laban nyo nila Andros ang pang-hate mo sa pulo? Lahat tayo may kalayaan magdesisyon sa mundong to, tapos pakikialaman mo desisyon ko? Oo, malaya ang battle rap. Kahit ano pwede sabihin para makalamang. Malaya naman pala eh. Bakit kayo lang yung may karapatan? Hindi. Hindi mo ayaw sa rules ko. Ayaw mo lang talaga sa akin kasi sa 3GS gusto mo lahat makuha ang loob. Hindi mo matanggap na pinagtapos ka ng kolehiyo ng magulang mo, tapos sa high school graduate ka lang sumusunod. Speaking of pulo, hoy mga uhuging motos and sis, lahat kayo galing sa bayag ko. Kung di ko binigyan ng kaalaman... Tangina, motos MCs. Speaking of pulo, hoy mga uhuging motos and sis, lahat kayo galing sa bayag ko.
Kung di ko binigyan ng kaalaman si M-Site, ang liga nyo hindi mabubuo. Puro Tangin na kundi. Kasi yung mga Motos MCs para silang kinokompetisyon or may paano ko pa sasabihin ng tama? Hindi ko pwede sabihin kinokompetisyon. Basta lagi naggigirian yung Motos at FRBL, lalo na yung mga MCs nila. Naglalamangan sila kung sinong much better. kayo pasaring. Pero mga bahag ang buntot. Pero alam nyo kung gaano kagago to. Gusto nyo malaman sino magaling? Motos o pulo, iharap nyo sa akin amo nyo. Dating magka-tandem, nag-champion, ngayon naghahamonan na. Alam ko, hindi na rin talaga sila okay. Given information naman na yan sa Battle WAP. Tingin ko interesting yung Shernan versus M-Zite dahil interesado ako marinig kung anong sasabihin nila sa isa't isa. Kasi nga, bakit mauuwi sa hindi na magkasundo ang dating magka-tandem. At syempre, pag naglaban na sila, after nun, bati-bati na, di ba? So, masisettle din yung kung ano mang meron sila. Paano kaya kung mauso yung ganun, no? Lahat ng mga successful na tandem sa 2x2, maging rivals kalaunan. Paano kung yung Shea versus Smuglas naging rival at the end? Looney versus Abra. Topper versus Cripply. Lanceta versus Invictus. God damn! Kumbinsihin nyo ha. Huwag nyo hayaang ipahiya niya kayo. Oh, sarap. Malaya ko siyang nasabiyaw. Kasi nasa malayang bansa tayo. Pwede ako maglagay ng rule sa liga ko. Gaya ng hindi kita mapilit sa pagkaing ayaw mo. Ayaw mo sa kare-kare. Gusto mo sa adobo. Pero parehas lang naman pagkain ng lahat. Na-open ba yung nagluto? Hindi. Kasi karapatan mo yan. Nung sinota mo yung... Napatingin si Pistol Napatingin si Pistol. Sino kaya? Baka malaman niya kung... Alam niya kasi totoo eh. De. Nung sinota mo yung fan ng flip-top na byuda, may narinig ka ba sa akin di maganda? Yun, putang. Oh, ano? Sumagot si Pistolero. Sino yun? Tangina. Yung fan ng flip-top na byuda, may narinig ka ba sa akin di maganda? Yun, putang. Oh, ano? Kaya mo? Kaya sa akin, as much as possible talaga, pinipigilan ko mag-react. Yun, kagaya ng sabi ni Joanna, totoo man yun o hindi, pag nag-react ka, lalo na sa battle, magmumukha kang guilty. Kaya parang ganito tuloy, nakuha na ni Shernan yung reaction. May narinig ka ba sa akin di maganda? Yun, putang. Oh, ano? Huwag kayo iyak dyan, battle kahit ano pwede sabihin. Nasa reaction mo na yung katotohanan. Di ba? May narinig ka ba sa akin di maganda? At kung itatanong nyo kung ano itsura nung byuda, di maganda. Sasabihin mo anong kinalaman nung naging babae mo sa battle rap? Wala. Pero parehas tayong may kalayaang pumili. Hindi porket ayaw mo sa gusto ko, tama ka na. Hindi kami sa'yo nakadepende. Oh, inisnitch ko yung naging babae mo. Masama na ba ako, yaw? Masama na ba ako, yaw? Maniwala. Kamusta naman yung ginawa mo kay Poison? Nilabas mo sa mga tao yung problemang sa'yo, pinagkatiwala. Pagkaharap, sobrang bait. Napapareact ni Shernan si Pistol. Sa battle, nagiging hangal. Sa gitna ng happy-happy, biglang maghahanap ng angle na makakalkal. Yung tipong party-party na lahat, siya pa rin naghahanap ng bar. Tanga na, nasabi na yun Party-party na lahat, siya naghahanap pa rin ng bar. Parang si Pistolero rin ata nagsabi nun kay Husky. Tama ba? Tama ba yun? Sa battle, nagiging hangal. Sa gitna ng happy-happy, biglang maghahanap ng angle na makakalkal. Yung tipong party-party na lahat, siya pa rin naghahanap ng bar. Hindi mo pwedeng sabihin gutom ka lang sa battle, walang yaka. Di ka pwedeng tulad sa aso dahil yung tulad mo mas malala pa.
Dahil yung aso, pag pinakitaan mo ng maganda, makaramdam man yan ng gutom, marunong pa rin niyang makisama. Eh ikaw, ungkatan ng buhay, siraan ng pamilya, tropahan pinagpapalit para sa standing mo sa liga. Di ka pa rin graduate sa ganyan? Pati tropa tinatalo. Dapat sa'yo pinuputulan ng baa, ang pangit ng standing mo. Ano? Yan yung mismong sinabi mo kay Husky, naaalala mo pa ba? Yun nga, akala ko ginamit lang ni akala ko parang nagkapareha yung pala. Yun mismo sinadya ni Shernan. Yan? Pati tropa tinatalo. Dapat sa'yo pinuputulan ng baa, ang pangit ng standing mo. Ano? Yan yung mismong sinabi mo kay Husky, naaalala mo pa ba? Tigilan mo yung pangangaral sa iba kung ikaw mismo gumagawa. Wala akong dinamay na pamilya. Problema ng 3GS, tinupad ko, hiling mo sa akin. Kung may gusto kong kausapin tungkol sa problema ng 3GS, hindi ikaw ang gusto kong kausapin. Dito ka! Huwag kang tumawa, totoo yung byuda. Shernan talaga, friendly battle o ano man yan, entertaining talaga panoorin si Shernan. Kaya niyang inisin ka, kaya niyang patawanin ka, meron siyang pwedeng sabihin na hindi mo magustuhan, na makapag-trigger pa rin ng emosyon sa'yo. Boto ng urado, 3-2, magigay para kay Pistolero. 3-2 pistol. Mzite, Shernan sa ahon, no, or buwelta. Feeling ko si Abra ay nararapat itapat kay Shei.